Alright, good morning po. Good morning. We praise God po sa araw na ito na pinagkalo po sa atin ng ating Panginoon, and tayo po ay, kumbaga, pinagsama-sama niya na tayo po ay magsamba, umawit ng papuri po sa ating Panginoon. Tunay nga, napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Di ba? Siya ay tapat. Kumbaga, ang pagmamahal niya ay hindi nagbabago. At ngayon naman po, ay dadako na po tayo ngayon sa ating kumbaga sa ating series po. This is the third Sunday of the month ng Love Month. Ayan, merong mga, siguro may nakita ko mga nag-My Day and then Happy Hearts Day daw po sa mga nag-celebrate. But we also, kumbaga, we also celebrate every day is our Hearts Day. Di ba? Kasi ang pagmamahal po ng Panginoon ay araw-araw. Ang pagmamahal natin sa kapwa po natin ay araw-araw. Amen po ba? Ayan, amen. At ngayon po ay, kumbaga, yun nga po, nakaseries po tayo sa ating togetherness at dinidiin po natin yung about doon sa pag-ibig po ng ating Panginoon. The first na pinag-aralan po natin, di ba, na pinag-aralan po natin yung source ng pag-ibig. Di ba? Yung source ng pag-ibig na makikita po natin sa 1 John, na doon po ng ating Diyos ay ang Diyos ng pag-ibig. And then on second Sunday naman, ang pinag-aralan naman po natin is the model ng pag-ibig. Di ba? Yung model po ng pag-ibig. Sino po yun? Ang ating Panginoong Heso Kristo. Di ba? The model po ng love, na walang iba kundi sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo na, kumbaga, ibigin mo ang iyong kapwa, love one another, di ba? As, di ba? Kumbaga, kung paano niya tayo minahal. Di ba? That is the model ng pag-ibig po sa atin. Una, pinakita ng Diyos na siya po ay Diyos ng pag-ibig. That is the nature of God. Di ba? The meaning of love is God. Di ba? And then, yung model naman, yung standard ng pag-ibig is what? Yung ginawa po ng ating Panginoong Heso Kristo. Di ba? Ang Panginoong Heso Kristo. Now, ang ating pag-aaralan naman, the expression of love. Di ba? The expression of love na makikita po natin doon na ang pag-ibig, di ba, ini-encourage tayo ng ating Panginoon that love one another as the Lord love us. Sa anong mga aspeto? Di ba? Sa anong mga aspeto sa ating, kumbaga, pakikitungo sa ating kapwa, sa kumbaga, yung pagmamahal natin sa kapwa, na ang isa sa challenge sa atin ng ating Panginoon, dahil alam natin ang Diyos ay pag-ibig, dahil alam natin ang pagmamahal ng ating Panginoon ay napakadakila sa lahat dahil sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Kahit sino ka pa. At ngayon naman po, kumbaga, ano nga ba, saan ba natin kumbaga, saan ba natin na i-express yung pag-ibig na ito? Sa ating mga kapatiran, sa ating mga nakakasalamuha, sa ating mga nasasakaupan. Na ito po yung sinasabi ng ating Panginoon na mahalin natin yung kapwa po natin. Kaya, kumbaga, yung title po ng ating pag-aaralan, Together in Christ, Love that Makes Faith Visible. Ayan. Ayan. Together in Christ, Love that Makes Faith Visible. Ayan, nakalimutan ko yung nandun sa baba, Pastor, pakuha na lang. Ayan. Ayan, pakiklik-klik na lang. Nakalimutan ko, hindi ko na isoli. Pasensya na po. Alright, so, together in Christ, love that makes faith visible. Kasi nakita po natin na meron tayong, kumbaga, ang katuruan ng ating Panginoon, ang mga tinuturo ng ating Panginoon, kung wala pong pag-ibig, ito po ay baliwala.
Kasi kung puro knowledge lang, kung puro kumbaga kaalaman lang sa salita po ng ating Panginoon at hindi natin ina-apply at hindi natin ina-apply yung pag-ibig ng Diyos, yung character ng Panginoon, di ba? Nalaman po natin na kumbaga, ito po ay baliwala. And then sa ibang mga series po natin, di ba? Kung kaalaman lang ang ating mga nalalaman at kaalaman lang yung ating kumbaga, nasa isip lang natin, nasa utak lang po natin, you are a dangerous person. Na yung ini-encourage sa atin ng salita ng Panginoon na yung kaalaman natin, yung pagkakilala natin sa ating Panginoon, dapat magre-reflect sa buhay natin. Dapat nakikita sa buhay natin. Kung gaano tayo sumampalataya sa dakilang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, ay ito rin yung magpapakita, ito rin yung magre-reflect sa atin na yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya, please open your Bible in the book of Galatians, chapter 5, verse 6. Galatians chapter 5, verse 6. Sabi po dito, the Bible says here, for in Christ, ayan, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Ulitin ko po, Galatians 5:6 says, for in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. Na dito po makikita po natin, last time, yung ating mga napag-aralan, yung kaalaman lamang, kung wala po itong pag-ibig, ay ito'y baliwala. Ganon din, itunuturo rin po ni Apostle Paul sa atin, kung meron ka pananampalataya sa Panginoon, ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, pero kung walang pag-ibig, ito rin po ay baliwala. Di ba? Ito rin po ay baliwala. Bakit? Sabi po dito, sa context po dito, sa Galatians po na ito, kumbaga merong mga issue, mayroong mga cases na namumuo. Di ba? Mayroong mga cases na namumuo na pinipilit ng mga Judaizer na kailangan mo circumcision para ikaw ay matanggap na ikaw ay belong sa kanilang grupo. Di ba? Na ito po yung context, ito po yung mga pangyayari, ito po yung kumbaga ina-address ni Apostle Paul sa kanyang mga mananampalataya. Nandito po, nire-raise nila na dapat maging ganito ka, dapat maging ganito ka, dapat ito yung dapat mong gawin para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa grupo nila. Pero kung ito po ay patungkol sa kaligtasan, ang kaligtasan po ay para sa lahat. Ang kaligtasan po ay walang pinipili. Ang kaligtasan po is what? Hindi ka naligtas dahil ikaw ay katanggap-tanggap. Hindi ka naligtas kasi dahil meron kang pinatunayan. Hindi ka naligtas kasi kumbaga ikaw ay binago ng Panginoon kagad. Ang kaligtasan, yun yung start ng ating pananampalataya na pagtanggap natin sa pag-ibig ng Panginoon, sa kadakilaan ng ating Panginoon. Na dahil sa Kanya, kung bakit tayo nandirito. Na dahil sa Kanya, kung bakit pa tayo nagpapatuloy, at dahil sa Kanya, kung bakit po tayo naglilingkod sa ating Panginoon. At sa oras na ito, mayroon po tayong tatlo
na mapag-aaralan dito sa verse po na ito. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith worketh through love. Una, na makikita po natin, our position in Christ. Nasabi po dito, for in Christ Jesus. This is our position. Na si Apostle Paul, na kumbaga doon sa verse na yon, una niya na dinidiin sa mga kapwa niya mananampalataya, you are in Christ. Na kumbaga yung identity natin, na tayo ay, kumbaga yung for in Christ dito, yung in Christ dito, na dinidiin ni Apostle Paul, you are belong to Christ. Diba? You are belong to Christ. Hinaan nyo po yung effects kasi parang nangingit yung speaker. Baka masira. Alright. Nangingit siya eh. Alright. Dahil sumisigaw. Okay. So, dito po, di ba? Paul does not begin with behavior. He begins with what? Belonging. Di ba? Na dinidiin ni Paul dito, yung identity natin, yung dinidiin ni Paul dito sa mga mananampalataya in his time. Kung bakit sila ay nagsasama-sama, kung bakit sila ay nagpapatuloy is because they are belong for someone. Kanino? Kay Kristo. Diba? Kay Kristo. Hindi dahil they have kumbaga a common na ideas, na common na culture, na common na kumbaga perspective sa mga paglilingkod sa buhay. Hindi po doon. Na sila ay nagsasama-sama, na ito ay, kumbaga, minimum point ni Apostle Paul sa kanila kung bakit sila ay nagsasama-sama, hindi doon sa mga communities. Hindi doon sa same principle, same perspective, same culture. Kundi, ang diniin niya, yung identity ng mga mananampalataya. They are belong in Christ. At ganun din po sa atin. May mga kanya-kanya po tayong principle. Sometimes di natin, kumbaga, mabitaw-bitawan yung mga principle natin. Sometimes, meron tayong mga pinanghahawakan na, dito ako lumaki, ito yung pinanghahawakan ko, ito yung principle ko. But you know, when we come together, when we serve together, when we love together, all those walls na mga kanya-kanyang mga principle, kanya-kanyang mga pinanghawakan, kanya-kanya na mga comparison, ay nawa hindi yung pinipilit natin, kundi ang pinipilit natin why we are coming together is because we are belong to Christ. Tayo po ay niligtas ng Panginoon, tinubos ng Panginoon, minahal ng Panginoon, ginabayan ng Panginoon, at tayo inadapt ng Panginoon sa kanyang pamilya. That's why we are here. Amen? That's why we
are here. Hindi po ito na sinasabi na, kumbaga, yung pagiging belonging mo, maging accepted ka sa grupo. Just like yung mga Judaizer, yung grupo ng mga Judaizer that you need to be circumcised bago ka tanggapin ng kanilang grupo. Ito yung ina-address ni Paul. Hindi sa mga bagay na yon, hindi dahil sa maging belong ka ng Abraham na covenant. Diba? Yun kasi yung inaano nila eh. Pinanghahawakan po nila. Sa batas, ang salita din ng ating Panginoon. But here, ang sinasabi ni Paul, dito sa Galatians, dito sa ina-address at mga case na po na ito, ng ating Panginoon nagpunta dito sa mundong ibabaw. At sa ginawa ng ating Panginoon, sa kanyang pagtubos ng kanyang dugo sa atin lahat, sa kanila. Hindi dahil sila ay belong sa tribong ito, hindi dahil sila ay ginawa nila yung batas na ito. Sumunod sila sa commandment na ito, hindi dahil doon sa yung covenant nila na nanggagaling kay Abraham. Kundi ang dinidiin po dito na identity ni Apostle Paul sa mga kapwa niya na mananampalataya. We belong in Christ. We are in Christ. Hindi sa mga bagay o pinanghawakan nila. Bakit? Ano pang importansya po? Yung word na in Christ. Makikita natin dito sa Bible, yung iba't ibang klase ng aspeto kung paano po tayo, kumbaga, niligtas ng Panginoon, kung paano po tayo na binago ng Panginoon, kung paano po tayo na ginagamit ng Panginoon dahil tayo ay nasa Kanya. Una, na makikita po natin dyan, yung in Christ is what? New identity. Na mababasa po natin in Galatians 3:26, in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. Biro mo, anak tayo ng ating Diyos, anak tayo ng ating Panginoon. Dahil bilong ka sa Kanya. Ano pa? In Ephesians 1:5, He predestined us for adoption to Himself as son through Jesus Christ according to the purpose of His will. In 2 Corinthians chapter 5:17, therefore if anyone is what? In Christ, he is new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. This is our position. The position is what? We have a new identity. Because we are in Christ. Ano pa? In Christ, in justification. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Amen po ba? In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, we become the righteousness of God in Him. In redemption. In Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood. Colossians 1:14, in whom we have redemption, the forgiveness
of sins. In new life. In Romans 6:11, alive to God in Christ Jesus. Made alive with Christ and raised with Him. Ano pa? In unity, you are all one in Christ Jesus. Ephesians 1:3, blessed as with every spiritual blessing in Christ. In sanctification, in 1 Corinthians 1:2, sanctified in Christ Jesus, in security, in Christ, nothing can separate us from God's love. In Christ Jesus, our Lord. Look at that. Gaano ka-importante yung sinasabi po ni Paul dito na for in Christ. We have new identity. We have, na-justify po tayo, ni-redeem po tayo ng Panginoon. We have a new life in Christ. We have unity in Christ. We have spiritual blessing in Christ. We have sanctification in Christ. We have security in Christ. Ito po yung dinidiin ni Paul dito. Hindi yung mga kanya-kanya mga prinsipyo, hindi yung mga kanya-kanya mga standard o ideological natin na para matanggap ang kapwa natin, kailangan mong gawin ang bagay na ito. Hindi po yun. Dahil una sa lahat, wala dapat tayo may pagmamalaki sa Panginoon at wala dapat tayo nagagawin na may ipagmamalaki natin sa kapwa, nagagawin na ipagmamalaki natin sa ating Panginoon. Kundi ang Panginoon ang dapat natin ipagmalaki dahil tayo ay kasama ng Panginoon. Amen? Dahil tayo ay nasa ating Panginoon. Tayo po ay nasa ating Panginoon. Na doon sa cases na yun, sa Galatians na yun, yun nga po. Di ba? Na mayroong mga nangunguna na they are higher than them, they are, kumbaga, hindi ka katanggap is because hindi mo pa ginagawa yung practice nila. Yung prinsipyo nila, ginagawa nila. That you are belong in that group, that you are belong to them. And Paul himself addressed yung bagay na ito. Hindi doon sa mga bagay na yan, tayo ay nagsasama-sama at tayo ay maging katanggap-tanggap, kundi dahil mismo sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng bagong identity. Na nagbigay sa atin, nag-justify sa atin, nag-redeem sa atin. Binigyan niya tayo ng bagong buhay at pinagkaisa tayo ng ating Panginoon. Kaya, principle, we are one. Amen? We are one not because we are alike, but because we are all in Him. Amen? Kasi kung tinitingnan natin lagi, ang focus natin ay character ng ating Panginoon, wala dapat tayong binibuild na walls sa bawat isa. Wala tayong nilalagay na standard sa bawat isa para ikaw ay maging katanggap-tanggap.
At kung ina-apply natin yung character ng Panginoon, ang pagmamahal ng ating Panginoon, ang pananampalataya natin sa Kanya ay totoo. Ay totoo. Kaya, we are one not because we are alike, but because we are all in Him. Pangalawa, hindi lamang po doon sa position natin sa ating Panginoon. Pangalawa is yung problem natin. Kasi nga, dito po sa nabasa po natin, di ba? For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything. And the other translation, di ba? Wala dito sa circumcision na ito, sa uncircumcision ay ikaw ay ano po? Kumbaga, that is nothing. Na sinasabi dito ni Paul doon sa mga kanyang mga kapwa niya mananampalataya, doon sa mga nagpipilit na kailangan mong mag-circumcise para maging katanggap-tanggap at maging bilong ka sa Abraham covenant. Pero sinabi ni Paul, neither of those things. And neither of those things. Kasi ang pinipilit nila dito na, yes, maganda na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Yes, ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. But that is not enough. You need to do this. Para maging katanggap-tanggap ka. Pero Paul himself addressed this. Neither of those things. We are all in Christ. Not because na-circumcise ka, not because ikaw ay hindi na uncircumcised. Take note, hindi niya lang mang dina-address doon sa tradition na binuburot out ng mga Judaizer. Di ba? Yung neither circumcision nor uncircumcision. Kasi yung iba, dahil sinasabi ni Paul, hindi naman pala sa tradition, hindi naman pala doon sa mga gagawin para tayo katanggap-tanggap, okay lang! Meron naman na ako relasyon sa ating Panginoon, so okay lang! Nanampalataya naman ako sa ating Panginoon, so okay lang! May kaligtasan na ako! But you know, doon sa kaligtasan, di ba? Kung totoong na-encounter natin ang Panginoon, kung totoong na-experience natin ang kaligtasan, kung totoong tinubos tayo ng ating Panginoon, babaguhin ka ng Panginoon. Ipapakilala niya kung sino siya. Tuturuan niya tayo. Tutulungan niya tayo. At gagamitin tayo ng Panginoon para mag-reflect sa atin yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na pag-ibig ng
Diyos. Kasi mayroong mga nagsasabi, ako naman ay lumaki sa ganito, ako naman ay lumaki sa church. Ang mga magulang ko naman ay mga Christian, ang ako naman ay kasama ko lagi si pastor. O kaya naman lumaki ako sa ganitong reliyon, lumaki ako sa ganitong paniniwala. Pero lahat ng mga bagay na yan ay pawang ginagamit ng ating kalaban para tayo ay hindi lubusan sumunod sa Panginoon, hindi lubusan kumilala sa Panginoon. At hindi maipakita yung tunay na meaning ng pag-ibig. Ang tunay na meaning ng pag-ibig. Sabi nga in Galatians 6:15, neither circumcision counts for anything, but a new creation. In 1 Corinthians 7:19, circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, but keeping the commandments of God. Diba? But keeping the commandments of God. The problem is not only doon sa service, it's not only doon sa tradition, not only because doon sa discipline. Actually, magaganda yung mga bagay na yan. The problem is that ino-over-emphasize natin etong mga idealistic natin doon sa character ng ating Panginoon. Hindi tayo tinanggap ng Panginoon dahil na-meet natin yung standard. Tayo ay tinanggap ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, hindi dahil marami kang alam sa salita ng Panginoon, hindi dahil na mas konti lang ang ginagawa mong kasalanan o konti lang ang, kumbaga marami ang ginagawa mong kabutihan, hindi po sa mga bagay na yan. Kung bakit ka naligtas. Kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ginawa po ng ating Panginoon. God accepts us not because of any standard we met, but because we are in Christ. God accepts us not because of any standard we met, but because we are in Christ. Amen? Because we are in Christ. Pangatlo, our proof through Christ. Una, nakita natin yung position natin sa ating Panginoon. And then nakita po natin yung problem na nare-raise. Di ba?
And then sinagot ni Paul sa atin, in-address ni Paul yung mga issue na ito na maging katanggap-tanggap ang isang mananampalataya hindi sa mga bagay na pagsunod nila sa kanilang mga kinalakihan, kundi dahil doon sa pagkakilala nila sa ating Panginoon, na doon sa pagkakilala nila sa ating Panginoon Kristo, sila ay may bagong identity, ginastify ng Panginoon, ni-redeem ng Panginoon, niligtas ng ating Panginoon, at ginamit ng ating Panginoon, pinagkaisa niya ng ating Panginoon. And the third is our proof through Christ. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. But only faith working through love. Na dito, in-affirm ni Apostle Paul yung kahalagahan ng pananampalataya. Di ba? For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything. Sabi niya, but faith. Yung kahalagahan ng pananampalataya. Kahalagahan ng pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Yung pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ano ang ginawa niya? Kaya nga yung in Christ na yon, nandun yung new identity natin, nandun yung, kumbaga, kung ano yung mga ginawa ng ating Panginoon, niligtas niya tayo, ginastify niya tayo, sinet apart tayo ng ating Panginoon. At pinagkaisa tayo ng ating Panginoon. At sabi niya, sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, and that is the affirmation na kalagahan natin bilang isang mananampalataya, na meron kang pananampalataya sa Kanya. Pero hindi nagtatapos doon. Tama po? Hindi po doon nagtatapos. Yung faith is trust in Christ, union with Christ, dependence on Christ. Hindi lamang po doon. Kundi ang pinapakita dito po ni Apostle Paul dito sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, hindi lamang ikaw ay sumampalataya sa Kanya, kundi pinapakita mo ang pananampalataya mo. Bakit po? Kasi yung sinasabi po dito na yung faith working through love, yung working po doon is active, to be effective, and to produce power. Meaning, yung working doon ng ating pananampalataya, it is what? Energize our faith. Hindi po siya passive. Yung pananampalataya dito, pinapakita niya kung paano siya sumampalataya sa Panginoon. Yung kumbaga, hindi niya mapigilan yung confession niya ng pananampalataya, yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Meron nga isang true story about doon sa mga close country. Di ba? May mga nababalitaan tayo sa mga close country that they are persecuted, they are murdered because yung country na yun, they are not acknowledged about Christianity, and they are what? The Christianity is their enemy. Pero yung mga kumilala sa ating Panginoon doon,
Hindi nila mapigilan na ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi nila mapigilan yung pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi nila mapigilan yung pananampalataya na binigay sa kanila ng ating Panginoon kung paano kumilos ang Panginoon sa kanilang buhay, kahit buhay ng kanilang kapalit. Na yung pananampalataya na ito, nag-energize ng pananampalataya nila sa ating Panginoon. Hindi lamang ito ay isang intelektual, hindi lamang ito isang cultural na pananampalataya na doon sila lumaki, kundi ang pananampalataya na ito ay buhay at totoo. Na dinidescribe dito ni Apostle Paul na itong pananampalataya na ito, hindi doon sa kanilang kinalakihan, hindi doon sa kanilang nalaman, kundi ang pananampalataya nila sa ating Panginoon. Sa ating Panginoong Hesukristo ay napapatunayan na ang Diyos nila, ang Panginoon nila, ang tagapagligtas nila ay totoo sa buhay nila. Kaya nga, si James, di ba? Isa sa mga tinuturo ni James in the book of James is what? Faith. Di ba? Without works is dead. Kaya nga, challenge niya yung mga mananampalataya. Pakita mo yung pananampalataya na walang gawa. Ipapakita ko ang pananampalataya na may gawa. Meaning, yung pananampalataya nila sa ating Panginoon ay totoo. Ang pananampalataya nila sa Panginoon ay binabago sila. Ginagamit sila. Pinapakita nila. Pero don't misinterpret yung bagay na yun na faith without work is dead. Hindi po ito para ikaw ay maligtas. Pinapatunayan lang ng mga mananampalataya na sila ay niligtas ng Panginoon. Yung kaligtasan na tinanggap nila, na tinanggap natin, ay dapat maipakita natin na talaga bang niligtas tayo, tinubos tayo ng Panginoon, binago tayo ng Panginoon. Amen? Na binago tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya, di ba, Paul, kumbaga, affirm doon sa sinabi ni James, the faith without work is death. Tapos sinabi niya dito, but only faith worketh through love. Na yung through love doon, it expresses, pinapakita niya kung ano ang pananampalataya. Ang pananampalataya hindi natin nakikita. Tama? Sa Hebrews, dinefine yung patungkol sa pananampalataya. Ikaw ay naniniwala sa isang bagay na alam mo na hindi mo nakikita pero alam mong totoo siya. Paano ma-reveal ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig. Faith is an unseen, love is seen. Nakikita. Faith is internal, love is relational. Faith connects us to Christ.
Love connects us to others. Kaya sinasabi dito ni Paul na meron ka nga pananampalataya, pero kung wala itong pag-ibig at hindi nagpuproduce ng pag-ibig, ito po ay bali, wala. Parang kumbaga doon sa the great commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Tama po? Vertical na pag-ibig mo sa Diyos, pero kung walang nakikita sa kapwa mo na pag-ibig mo sa kapwa, hindi totoo ang pag-ibig mo sa Diyos. Kasi hindi nagre-reflect sa buhay mo na siya ay Diyos ng pag-ibig. Kasi hindi nagre-reflect sa buhay mo yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano bang ginawa ng ating Panginoon Hesukristo? Ano ba ang pag-ibig ng ating Panginoon Hesukristo? Doon nga po sa napag-aralan natin last time, there are 4 na pinakita ng ating Panginoon kung ano ang pag-ibig. Di ba? Nagpakumbaba siya. He emptied Himself para lang maabot tayo. He emptied Himself para matubos yung ating mga kasalanan. He emptied Himself para iligtas tayo. At doon pa lang, doon sa setup na yon, sa context na yon, kasama pa niya si Judas. Pero anong ginawa niya? Pinakita niya yung pag-ibig na merong pagpapakumbaba. Alam niya na siya ay bebetray ni Judas, pero hinugasan niya pa rin yung paanan ni Judas. Yung pag-ibig din na yun is what? Patience. Alam niya na merong, itong mga disipulo niya talagang, mga pasaway. Mga matitigas ang ulo. Merong magbibitray sa kanya, pero matindi yung kanyang pasensya. And that is love. Biro mo, in his journey na kasama niya mga disipulo, di ba? Kasama niyang kumain, kasama niya nagtuturo, kasama niya siya ay nagpapagaling, kasama niya. Pero meron pa rin na mga sitwasyon na nangyayari sa buhay nila na itong mga disipulo na hindi sila sumusunod sa Diyos. Anong passage yun? Anong senaryo yun? Nung siya ay nananalangin. Ng Panginoon sa Kristo, taos puso na nanalangin, pero ang kanyang mga disipulo natututulog. Pero makasama niya na. And then sinabi niya, ito si Peter din, sinabi niya ni Peter na hindi siya, loyal siya sa ating Panginoon. And later on sa buhay niya, nung pinaparusahan ng ating Panginoon, dinidinay niya ang ating Panginoon. You see? Kasi alam niya ang mga disipulo niya. Kilala niya ang mga disipulo niya. At yung journey natin bilang isang mga mananampalataya ay kailanman hindi naging perpekto. Kaya nga yung mga series din natin ng mga follow me, di ba? Yung pag-follow natin sa ating Panginoon, pag-follow nila sa ating Panginoon ay hindi madali. Kasi dinidil tayo ng Panginoon, kilala tayo ng ating Panginoon at ididil niya kung ano at sino yung binibigyan mo ng halaga kaysa sa Kanya.
At sa pagsunod natin sa ating Panginoon, siya ay hindi madali. Alam niya na tayo ay may hirapan, alam niya na tayo ay magkakasala. Tulad nga ni Peter. Di ba? Yung three times niya dininay ang ating Panginoon, and then nung siya po ay na-resurrect at kasama niya na ulit si Peter, kasama niyang kumain doon sa Sea of Galilee na pinapakita doon ng ating Panginoon na yung unang tawag niya kay Peter, ng unang pagsunod niya sa ating Panginoon, doon mismo sa Sea of Galilee. Kumbaga pinapalaahanan ng ating Panginoon si Peter. Naaalala mo pa ba? Dito yung lugar na ikaw ay sumunod sa akin. Kasi 3 beses din siya na tinanong ng ating Panginoon, do you love me more than this? Kumbaga, in-address niya yung pagkukulang ni Peter. Nirealign siya ng ating Panginoon. I-reconcile siya ng ating Panginoon. And nirecommit ulit siya ng ating Panginoon. Na pinaalala sa kanya kung paano siya nagsunod at paano siya sumunod sa Panginoon. Pinaalala sa kanya yung first love niya na walang iba kundi ang ating Panginoon. At nirestore siya ng Panginoon. Nireconcile siya ng Panginoon. Kahit 3 beses niyang dininay siya. At ginamit ulit si Peter. Ginamit ulit at binalik siya ulit ng ating Panginoon. Na dito, sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, na yung pananampalataya natin, pagkakilala natin sa Panginoon, ay sana totoo. Hindi lamang kaalaman. Hindi lamang kaligtasan ang tinanggap natin sa ating Panginoon. Na challenge tayo, ini-encourage tayo ng salita ng Panginoon na yung pananampalataya natin sa Panginoon vertically ay magre-reflect horizontally. Na yung pagmamahal natin sa Panginoon ay magre-reflect na tunay talaga ang Diyos ng pag-ibig ng ating sinampalatayaan, na tunay talaga ang kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon Kristo. At ganun din yung pakikitungo natin sa kapwa natin. Kung ang Diyos hindi sumuko sa iyo, sila pa kaya? Kung ang Diyos ay hindi sumuko sa iyo, sila pa kaya? Meron kang pananampalataya, pero kung walang pagmamahal, baliwala po ang bagay na yan. Kung meron kang pananampalataya, pero hindi mo pinapakita sa buhay mo, baka hindi totoo yan. Na hindi mo na ipapakita ang pag-ibig ng Diyos sa kapwa mo.
at ang kapwa mo, pamilya mo. Ang kapwa mo, kaibigan mo. Ang kapwa mo, mga nakakasama mo, mga katrabaho mo. Ang kapwa mo, kahit kaaway mo. Ay may pakita yung pagmamahal at ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Faith without love is theoretical. But faith through love is transformational. Amen? Is transformational. Why love? Bakit nga ba bakit diniin nga ba ni Paul to? Bakit ito yung dinidiin ng ating Panginoon sa atin? Ito yung sinasabi ng ating Diyos sa atin. Ito yung tinuturo ng salita ng ating Panginoon sa atin. Kasi siya yung source ng pag-ibig, siya yung model ng pag-ibig, at binigyan niya tayo ng parte na may pakita, ma-reflect kung sino ang Diyos ng pag-ibig, kung ano ba talaga ang tunay na pag-ibig, na pagtrato mo sa kapwa mo. At ang pag-ibig, siya yung mag-fulfill ng sinasabi ng ating Panginoon. Di ba? Sabi nga po sa Galatians 5:14, for the whole law is fulfilled in one word. You shall love your neighbor as yourself. At yung fruit din ng Spirit na makikita rin natin sa Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is what? Love. Joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. Amen? Na yung pananampalataya mo, ikaw ay niligtas ng Panginoon, ikaw ay ginamit ng Panginoon, ang bunga ng ating pananampalataya, ang fruit of the Spirit, ay kasama rin po ang pagmamahal, ang pag-ibig. Sa ibang mga passages, di ba? Love covers all. There is faith, there is hope, there is love. But the greatest of all of those things is what? Love. Kasi pinapakita ng salita ng Panginoon ang Diyos talaga, ang Diyos ng pag-ibig. Amen? Ang Diyos ng pag-ibig. Kaya a church becomes believable when faith becomes visible through love. Amen? Di ba? A church becomes believable when faith becomes visible through love. Tama po? Di ba? Na hindi tayo bilang isang church, bilang isang grupo, na isang mga mananampalataya, na merong pananampalataya sa Panginoon, pero nagmamataasan. Hindi po yan yung disenyo ng ating Panginoon. Magiging stumbling block tayo. Hindi rin disenyo ng ating Panginoon ang kanyang mga manggagawa, ang kanyang mga mananampalataya, ang kanyang mga anak ay nag-aaway-away. Hindi po yan yung disenyo ng ating Panginoon sa isang iglesia.
hindi natin na ipapakita na ang tunay na pagmamahal ng Panginoon. At hindi rin tunay na isang iglesia, ng isang simbahan, ng isang church na nagmamagalingan. Yes. Pero hindi po yan yung disenyo ng Panginoon sa isang simbahan. Na ang pinapakita, ang disenyo ng Panginoon, kung bakit pinagbuklod-buklod niya ang mga mananampalataya. Dahil sila ay bago ng nilalang na. Sila ay anak na ng ating Panginoon. Sila ay kapiling na, kabilang na. At tinuring niya tayong pamilya niya. Tayo ay bagong nilalang na, tayo ay binago ng Panginoon, tayo ay niligtas ng ating Panginoon, tayo ay ginastify ng Panginoon, tayo ay sinet apart ng ating Panginoon, tayo ay pinagkaisa ng ating Panginoon, tayo ay binigyan niya ng kasiguraduhan. Bilang isang mananampalataya, tinubos niya ng kanyang dugo. Tinubos niya ng kanyang dugo ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan, ng kanyang mga mananampalataya. Dahil sa kanyang pagmamahal. Amen? Dahil sa kanyang pagmamahal. Paanong maipapakita ang pananampalataya natin sa Panginoon? Ipakita mo ng sa pamamagitan ng pagmamahal. Dahil ang Diyos ay what? Ang Diyos ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay pinakita niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo'y binigyan niya ng parte na may pakita natin ang ating pananampalataya sa Kanya ay totoo. Na siya ang Diyos ng pag-ibig at totoo rin na tayo'y niligtas ng Panginoon at totoo rin at tayo'y binago ng Panginoon at totoo rin na minahal natin ang kapwa natin. Amen? Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Naniniwala po ba tayo na ang Diyos natin ay ang Diyos ng pag-ibig? Amen po ba? Sumasampalataya po tayo na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig? Parang wala. Amen po ba? Na ang pagmamahal ng Panginoon na Kanyang pinakita, ito rin yung dapat nating ipakita, ipadama, kung paano tayo minahal, paano tayo niligtas, paano tayo binago ng Panginoon. Ito rin yung pinapakita natin, ito rin yung pinapadama natin, ito rin yung, pinapakita natin na pagmamahal sa kapwa natin. Na masasabi na mahal natin ang pamilya natin, mahal natin ang kapwa natin, mahal natin ang kaibigan natin, mahal natin ang community natin, mahal natin ang ating bansa, mahal natin ang kaaway natin. Dahil ang Diyos, minahal sila. Amen? Dahil ang Diyos
minahal sila. Yung faith expresses itself through love. Hindi siya takot. Hindi siya obligasyon. Hindi siya parang religious pride. Kundi ang faith ina-express natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Love is the visible pathway of invisible faith. Kaya yung faith na hindi nakikita, na yung love, siya yung nagpapakita. Amen? Yung pananampalataya nating internal, ang love ay pinapakita relational. Yung faith natin, it connects to Christ at yung love connects to others. Kaya, a church become believable when faith becomes visible through Christ. Kaya, nakita natin ang source ng pag-ibig ay ang Diyos ng pag-ibig at yung standard ng pag-ibig tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin at ini-express ng pag-ibig through our action. Love one another. Di ba? Love one another. Kaya, in togetherness, true togetherness in Christ is not proven by religious identity, but by a living faith that expresses itself through love. Amen? True togetherness in Christ is not proven by religious identity, but by a living faith that expresses itself through love. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Father, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. We thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for the people na kasama po namin. And we also thank you, Lord, sa inyong salita na patuloy na nagtuturo sa amin. Nagtuturo sa amin kung paano magmahal ng kapwa namin dahil pinakita nyo. Pinadama nyo po sa amin ang tunay na pag-ibig. At pinakita nyo na kayo po ang Diyos ng pag-ibig. We pray, Lord, na for this day that nanawa ay kung gaano nyo po kami na hindi sinukuan, ay ganun din ang pagtrato rin namin sa kapwa din po namin. Kung gaano nyo po kami minahal, ay ganun din ang pagmamahal din po namin sa kapwa namin. Kung gaano nyo po kami pinatawad, ay ganun din ang pagpapatawad namin sa kapwa namin. Dahil kayo yung Diyos namin. Dahil kayo ang Panginoon namin. Dahil kayo ang tagapagligtas po namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan. At patuloy niyo po kaming baguhin na naayon sa inyong kalooban. At may pakita at tunay nga ang Diyos na sinasampalatayaan namin. At tunay nga ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat po muli sa araw na ito. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning!